So pag-usab, may buntag natong tanan. So, kabantay ko, no? Ang uban, medyo gipang alimuot. Mas mayo ning alimuot, kaya di mo dukaon. Maminaw, gid mo. And by the way, nagihapon ta sa tong series, Stewardship. If I'm not mistaken, this is the second to the last part of our series of stewardship. It is my prayer, no, nga duwa lang ta na-inform about sa atong role sa mga kabtangan nga naa nato. Nga wa lang ta nasayod sa mga panalangin sa Ginoong Dios asa nagikan kinsay tag-iya sa tanan, but my prayer is unta ang matag usa kanato ning tubo isip servant, alaga. Di ba stewardship, servant, manager of the household mo na ang definition nga itong na siren sa kinaunhan nga topic nato in regards to this topic. Now, kamaturan, kining stewardship, sama sa akong isig balik-balik nga, it's not just us doing things for the Lord or us offering atong oras, atong mga talento, atong mga resources ngadto sa Ginoong Dios. But it is God and us working together para sa plano kabubuton sa Ginoong Dios nganhi sa kalibutan. Nasa kamaturan lang, wa nang kinahanglan ang Ginoo sa atong time, talent, and resources. But we are privileged, akong balikon, tagaan tag-pribilehiyo nga makaparticipate, mahimong co-worker sa Ginoong Dios. Tanaw mo balik tas Genesis chapter 1, when God created Adam and Eve, nana ang man, si male o si female. The next verse, Genesis chapter 1, verse 28, ningon din siya ni command, be fruitful, multiply, fill the earth, then subdue, or dumalain ninyo, kamoy mangulo sa akong mga binuhat. Diba, in 1 Timothy chapter 6, verse 7, we brought what I bit-bit. Pagsud na to sa kalibutan, mubiya putang way bit-biton. Sa pasabot ana, wa gyud tay gitag-iyahan niining kalibutana. Tanan nga naa nato gipahuwam lamang sa Ginoong Dios. Ngano pahuwam man ang term kay mawala manggod siya ig-abot sa panahon. So ang Dios isip mo'y nagbuhat sa tanan, He has the rights of ownership sa tanan. Sabot siya ang naikatungod mo define unsay buhaton niini ni ana, but pasabot siya ang naikatungod magbuot sa tanan. Then kita isip steward, kita ang musunod sa iyahang kabubuton. Nay kabubuton ang Ginoong Dios how we use our money. Nay kabubuton ang Ginoong Dios how we use our time, our abilities, our skills, our resources. And muna'y angay dapat masunod, dili ang atong kaugalingong kabubuton. Sa itong topic karong kabuntaga, we'll be talking about preserving stewardship. So ano meaning ang preserving? Means to maintain or to keep alive. At before that, let us pray, mga itagtabang sa Ginoong Dios. Let's pray, Father in heaven, magtuon namin sa imong pulong. Mamalandong kami sa imong pulong. And nagaila kami nga limited among kaalam kahibalo when it comes sa sabot sa imong balaang pulong. Muna mga migtabang kanimo balaang espiritu. Ngayon mong ablihon amo huna-huna among kasing-kasing nga mas masabtan pagyud namon sa imong gusto ipadayag nganhi sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Baguha kami pinagi sa imong pulong o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. So sama sa akong gingon preserving stewardship. So means to maintain or to keep alive. So nagsugod na no paghatag og meaning unsa isa ka paagi para mahimot ang steward is we see our worth, di ba? Then isa ka paagi para mahimot ang steward, God before us, unahon ang Ginoong Dios. And karon saon pag-maintain sa pagka-stewardship. Yeah? Now in this generation, I think kapila na ko yung nabalik, no, nga we are in the generation wherein materialism is being promoted. Saan materialism? Kaya itong i-consider na to nga material possessions or atong physical comfort is our greater needs than our spiritual needs. Nata karon sa age wherein ang mga makita sa mata nato is very enticing or kusog makaibog sa atong mga mata.
And it is encouraging us, it is teaching us, kinahanglan ako. So we're in the age wherein mas gitagaan og value ang materials kaysa sa heavenly nga mga butang. So given to that realidad, panagsa mawala ning stewardship. Panagsa nga ang kabubuton sa Ginoong Dios, how we use our money, how we use our time, how we use our mga kabtangan yang gihatag sa ato, mawala, malimot ta. Sa may pulos nga itagaan ko ani. Muna atong pamalandungan, let us reflect on these questions. Why do I have earthly resources? Now, mo yung tag-earthly resources, munang ginga, why do I have talents? Why do I have, ngano naman ko aning klaseng trabaho, ngano naman ko aning nga karir nga, gipangandoy sa uban, ngano blessed man ko sa kaalam, sa kahibalo, ngano gisaligan man ko ani. What are these for? Unsa may mga gamit ani? Ngano naman ko ani nga talento nga wala ang ubang tao? Ngano naman ko ani nga nakamauhan nga wala ang uban? Ngano nakabot man ako akong pangandoy karon nga gisigir na kog ampo sa nako gipanalanginan man ko sa Ginoong Dios. These questions amo ning mga fokusan nato sa atong mensahe karong kabuntaga. Sama sa gayon ganina, materialism is very rampant. Wherein, og mutan-aw tag advertisements, either sa TVs or sa atong gadgets, ang matag produkto nga atong makit-an, it's saying, di ka mabuhi og wala ko. Unang, tungod niya na, malimot ang mga stewards ta. Atong mga wants will become our needs. It's like, di good na ito kinahanglan, makinahanglan na lang nato ahat. Now, personally, I don't know about inyo, but ako, every time musuod kog mall, makaingon yung ko, kuyawa gidaning kaniya itong mata ba, dali kay maibog sa mga makita nato. Nga makaingon tayo, uy, nindutanig na ako, ani, uy. Then covetousness strikes dayon. Nga bisag naata, magsige na din tagunahon na, nindutag na ako atong butanga, or asa man ta mo adto nga nay mga baligya. Nakapangutana ba kasi mong kaugalingon ini? Ngano naman ko ani? Ngano na may gihatag? Wa mo ko'y gibit-bit pagsud sa kalibutan. Mubiya kung wa ko'y bit-biton. Why am I entrusted with this? Why am I given? Why am I blessed with this? Now, ang atong passage is the parable of the rich fool. Isa ka familiar nga parable, isa ka familiar nga story ni Jesucristo that has very significant or very important meaning mahitungod sa stewardship. So, saan nato pag-respond sa problema ni nga rich fool? Di ba? Unsa yung problema? Daghan kay siya abot. Meaning, he's very wealthy and nadungagan pa gyud. Nindutang problemahan, no? Wealthy kay siya. Pwede ta makaingon nga, unta ka na po akong problema, maglisod kong pangita, asa na ko ibutang akong mga gitag-iyahan. Pwede ta makaingon yan na, but naay kaning covetousness, or kaning dili maayo nga pagkaibugon, pwede mo tubo sa tong kasing-kasing. Now, og ikaw na sa posisyon, nining tao, nining rich man, rich farmer nga nasa tong parable, if suddenly, kanang taong sumusunod kag usa ka bilyonaryo, ha? Naday kay inheritance dagkong madawat, unsa would it create a problem for you? Or mayon ka munay musulbad sa kung tanang problema? From kamaturan di ta sure niya na. Kamaturan, wealth is not always the answer. Gani Jesus Christ has been very, very particular on this. Ug basahon ninyong Matthew, Mark, and Luke, daghan kay gitudlo si Jesucristo about wealth. Gani isa sa iyang isigig balik-balik nga theme, delikado ka magsigig pangandoy. Niya na pwede ka matrap, mabitik niya ng wealth. Ubutang sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, atong ablihan atong Bible dira dapitan na instruction si Paul kang Timothy when it comes to handling wealth. Na instruction si Timothy what to do with richness. Na instruction si Timothy si Paul padung kang Timothy unsay ka matuoran with niya na 1 Timothy 6:9 to 10. Those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge into ruin and destruction. Verse 10, for the love of money
is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Ningon si Paul diri, now it's not evil to desire rich, but loving richness, sigugmao ni mo ang pagka kaning salapi, it's the root of all kinds of evil. But pasabot ang gusto itudlo ni Pablo kan Timothy diri isip iyahang disciple. Timothy, teach your church and yourselves ayaw kay gugma unsang makita sa imuhang mata nga mga bahandi. Kay pwede na mo bitik nimo, you will fall into temptation and you will wander away from faith. Mupalayo ka sa imong pagtuo. While ang kaluwasan di mawala, itong kinabuhi pwede mabungkag. Ang balik ko na, it's not a guarantee nga iyata ni Kristo, smooth sailing ang kinabuhi. When we fall into temptation, when it comes to richness, pwede ta mahilayo sa pagtuo, maguba ang atong kinabuhi. So why are we stewards? Why are we blessed and entrusted with earthly resources? Is to be faithful stewards. So the question, steward baka o dili, ang question is, good baka or bad steward? Faithful baka or unfaithful steward? Imo ba na ang giampingan, ang gihatag sa Ginoong Dios nganha kanimo? The moment manggod nga kining mga gisalig sa Ginoo nato ba? Kaalam, kahibalo, mga trabaho, richness, or unsa na dira. The moment nga moingon ta nga, kuan hinaguan, na-acquire din ako, pinagi sa akong kaugalingong kusog, kaalam, kahibalo, then it would become our problem. Now, ang context aning atong parable, masabtan yun tani sa verse 15. Pagkabanday mo sa verse 15, na nakikstorya, or sa unahan, sa 13 o 14, na nakikstorya ni Kristo Jesus. Na siya'y hangyo, na siya'y request ni Kristo Jesus, na siya'y gusto ipatunga nga katigayunan. Now, ang kultura manggod ning mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, I don't know sa pagkakaron, when it comes to inheritance, tungaon man ginas mga anak ang ibilin sa ginikanan no. Ang kamaguwangan doble gyud na. Times 2 gyud na ang sa kamaguwangan. And this someone, this individual nga nasa verse 13 is not the eldest. Ningon siya ang Jesus, tungaa ragod nga dapat patas ming tanan. Wherein di maoy culture ug di maoy balaod nila. And nakita ni Jesus na problema ning tawhana. And na siya gusto din itudlo sa tanang naa sa palibot, even pa man sa makabasa niini nga gospel. Jesus Christ wants to address greed. Kani bitawng pagkahangol ug bahandi. Kani bitawng mas ganahan ta daghan tagon say naan niya naa nako. Jesus warns this person ug tanang nakadungog during this time ngayon ing giwali ug tanang makabasa niini nga gospel that there's more to life than abundance possessions. So na yung mga sipyat ning rich fool sa parable. God called this man fool, gani og sa Cebuano no, kabasa mo ni medyo harsh, buang-buang sa Cebuano nga translation, but ang pasabot diyan na it's not fool ni nga rich man because hinay siya pansabot, hinay siya intellect, but every time Jesus Christ calls someone a fool, it means nga wa niya nakuha or nasabtan ang kabubuton sa Ginoong Dios. So mao ginay meaning or implication sa dihang moingon si Hesukristo, you fool. Wa nimo nasayran ang kabubuton sa Ginoong Dios. And si Hesukristo ang Ginoo mismo nangasaba, you fool. Now, ang tendency nimo og nako makasab-an ta, di ba, dali ta or masturyaan tagbati, discourage din ta, mangluod dayon ta. Let's imagine, kining tawhana, Ginoo nga saba mismo. Buang-buang ka nga tao, wag ka nasayod sa kong kabubuton. Ngano wa man nasayod? Now, isa ni ka Hudiyo, and they know the law. Kabalo sila unsay balaod sa Ginoong Dios, but wa niya gi-apply sa iyang kinabuhi.
Now, kining nga tao, kining bida sa tong parable, he's not full because he's rich. He's not full because kugihan siya mo nang dako og abot ang iyahang farm. He's not full because nag-save siya sa future. Di ba? Iyang gibungkag, iyang gamay nga kamalig o iyang budiga, mas gipadako niya. So una itong hisgutan, tunan, unsa may mga sipyat nining rich fool. So una niyang sipyat, he lived only for himself. Atong sabton, ang kinatibuk-an nga parable, ug inyong tan-awon, iyang concern is only about niya. Iyahang pangandoy, iyang tinguha, bisan niyang pag-look forward sa unahan, wag na-involve lain. Siya ragyod, siya ang nakasintro sa iyang kinabuhi, siya ang nakasintro sa iyang tinguha sa unahan, siya ang nakasintro sa iyang pangandoy. No mention of family, no mention of community, no mention of sharing to the community, no mention of God. My farm, my lands, my wealth, my. Wala siya laing gisig huna-huna. Puro na lang iyahang kaugalingon. But sabot, he's treating himself as tag-iya unsay naa niya. Iyang giisip, iyang kaugalingon nga mo'y nag-produce sa unsay naa niya. Yung pinakauna nga topic nato ni gisgutan na nato, even in our abilities to make wealth, in our abilities to work, gikan sa Ginoong Dios. But this man, kini nga rich fool, he said, no, ako ani tanan. So para rapod ni sa kuha. He's thinking, ug iyan ang fokusan niya kaugalingon, mo'y mubitbit sa iyahag katagbawan, mo'y muhatag sa iyaha og tinuod nga kalipay. The rich fool forgets that God gives all good things in his life. Ganahan siya magmalipayon only para lamang sa iyahang kaugalingon. Walang gid gani siya naghuna-huna how to please God, isip hudiyo. Walang gani siya naghuna-huna on how to help the community and those around him. Siya ang gibuhat, bungkagon ko niya akong kamalig, nga gamay ug magtukod kog mas dako pagyud para maglingaw-lingaw, lipay-lipay, kaon-kaon, inom-inom na lang ko in the future. Magpahayahay na lang ko sa ako ang kinabuhi. He only live for himself. Ganahan siya ray magmalipayon sa iyahang kaugalingon. Labi na ang Ginoong Dios, nalimot gid siya. Ang tanan nagikan sa Ginoong Dios. And God knows nga we easily prioritize our own needs more than following His commandments. Nasayod ang Ginoong Dios nga mas dali ta mahigugma sa tong kaugalingong panginahanglonon kaibog kaysa niya. And thankfully, the good news is God loves us more than we love Him. Now, in the original grammar sa Greek, kini nga parable na ni more or less 50 words. Then out of 50 words, kababa mo nga 18 ni ana I, me, my. Sing ana ka self-centered ning rich fool. Ingana ka self-centered ning tawhana nga naas tunga sa parable nga gihatag ni Kristo Jesus. Muy una niyang sipyat. Kaugalingon rin niya yung giuna-una. Wa siya paki sa uban, hilabi na sa Ginoong Dios. Kaduhang sipyat niya, he had false security. The rich farmer thought to himself nga iyang tanang gikinahanglan wealth. Ngayang tanang kinahanglan para mabuhi nining kalibutana, mahimong secure iyang kinabuhi, mawala iyang tanang kabalaka is matigom iyang tanang abot sa iyang dako nga kamalig. Muyang huna-huna. Abi niya ngang mga naangko niya muy muhatag niyag security. Muna tag security no muna imo tangtang. Imagine na imong kaugalingon na nagpuyok imong balay, nagpuyok kag isa ka lugar nga naay tag-as kay nga sa tawag ni nga pader or gated imong balay. Muna ang image ani, naay security, naay nagbantay. So muna huna-huna nini nga rich person. Siya kini akong mga abot muna mo bantay, mahimong ali na gikan sa kabalaka, kahadlok sa kinabuhi. Now,
the Old Testament, those who had full security always falls down. There's one story in 2 Samuel, si David, yan ang nakita, unsa kamaayo ang Ginong Dios sa dihang moadto sila gera. Sa dihang mo ba ng Ginong Dios, di sila mapildi. Pero one time, nag-ihap siya sa iyahang mga sundalo, and he saw, daghanan akong sundalo eh. And he forgot to rely on God. The next war nga ni-enter sila, pildi sila. O kanus adaghan kay iyahang sundalo. Katong time nga gamay pa siya sundalo, adto sila nagsigkadaog. Nganuan, he had full security in his soldiers. In the Old Testament, even paman ang nation of Israel, nasod itself when they rely on other God, sa mga Diyos-Diyos nga gagmay ba. The moment nga ning sandig sila dito, the moment nga naguba ilang nasod. Ingana kadako og impact sa kinabuhi. Even nasod pwede mabungkag when we have false sense of security. And that's the second mistake, the second problem naa ni si rich man. Abi niya, muy musolbad sa iyahang tanan nga atubangon nining kalibutan na ang iyahang katigayunan. Katulon niyang si Piat, he never thought of life after that. And it's very common. Samot na sa panahon nato karon wherein gitawag nila nga age of enlightenment daw ta. Wherein dali na magtuon, tanang information dali na ma-access, dali ma-enlighten ang mga tao. Nahilayo na gid noon das kamaturan. Kadaghana na karon will say na nga life after death, fairy tale mo na. Batin mo ni isa ka sipiat sa rich man. Unsayang huna-huna, uy daghan ako katigayunan, dako na ang akong kamalig, puno na sa akong mga abot. Dahil yun akong buhaton, mag-relax na lang ko, kaon-kaon, inom-inom, maglipay-lipay na lang ko, hangtod sa kaya na ko. But naputol ang kanindot sa iyahang kinabuhi pag-abot sa verse 20. Tanawan yung Bible, sagigon sa Ginong Dios. God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be?" Kanang term nga required of you, term na, economic term na. Sa Bisaya pa, this night, paninglon ti ka. This night, nakoy bawion nga kung gihatag nganha kanimo. And it's the life, ang kinabuhi. So sa dihang ningingon ang Ginong Dios, your soul is required of you. Ako nang bawion ang ako. So lipay kayo si rich man. He never thought of life after it. Yang gihunahuna ra life. There's no death. Maglipay-lipay, maghayahay ra ko sa akong life. Kaya isa sa pinakauso na to karon nga time, aning term nga YOLO. You only live once. So sa buhaton, you only live once on the day. Do what you want. Pagtakbaw dira sa imong gusto buhaton, you only live once biya. Especially sa mga batan-o, very common kay na. I don't know na pa ba na karon, but in my time, YOLO kay ang mga tayo, only live once lagi daw. Not thinking what comes next. Not thinking unsay consequence sa mga actions. Not thinking that there's life after death. Una na lang ang karon. Not thinking, verse 20, moabot nimo og nako. Verse 20, sa madalig sa madugay, ingnantas Ginong Dios anytime. Nakoy bawion nganha nimo. Your soul is required of you. Ako nang kuhaon, akong gipahuwam nganha kanimo. I know I've read an article nga it's about kayong mga billionaires, especially in the western country. Digit sila kabiya silahang mga kwarta ilang gibuhat. I forgot the term. Kanang itong ilang i-freeze ilang lawas. So nagbuhat sila trust funds. Then ilang parts ilang will nga sa diyang mamatay sila i-freeze, i-frozen ilang lawas. Dayon ang buhaton until the time nga ma-develop kuno ang technology, medical technology nga ma-revive na sila. So ang ilang funds adto ra nila pwede maabli. So with this same mistake sama niining rich man. Di sila kabiya sa ilahang katigayunan. So
based atong article as of, if I'm not mistaken, as of 2014, na 250 ka mga billionaires ning suway niya na. Ilang gipa-frozen, ilang lawas, dihang namatay. Kaya they're thinking, ma-revive ta one day, o ma-advance ng medicine, dayon, mahimo na puntang dato pagbalik. While I was reading that article, no, nag-imagine ko, nanga-shock ni ba, pag mata nila, ning atubang sila sa Ginoo. Kung nanga-shock ni ba, pag atubang nila, gihukman na ni sila. So the same words from Jesus, para nimog nako og sa tanan nining kalibutana. Be prepared kay na siya bawion nganhi sa tuwa. Then tanang hinaguan na din siya. Whose will they be? Dira nimo gibutang imuhang kalipay, imuhang dedication, imuhang devotion sa imuhang wealth ug ako na nang bawion akong gipahuwam nimo. Kinsa na may asa naman na padung. Maimo ba gihapon na? So mo ang mga sipyat. Pero unsam day buhaton na to ning mga panalangin sa Ginoong Dios. Di ba niya angay na to enjoy nga siguro og nakabasa mo si Ecclesiastes 3:13, ingon dito si Solomon nga everyone should eat, drink and enjoy ug unsay lahang mga gihaguan. Diri ingon nga di maayo ang maglipay-lipay. Now it's right to enjoy God's blessing. Ako lang gining klarohon. Nindot i-enjoy ang mga panalangin sa Ginoong Dios. Unsa man day ang wrong? Asam day ang sayop. It is wrong to believe nga kaning pleasure ba, kaning kalipay mo'y goal sa kinabuhi. Nindot i-enjoy ang mga panalangin sa Ginoong Dios, mga maayo na, niyang gihatag sa tua, masipya tawag atong huna-huna, atong pagtuo, atong tinguha, nga kalipay ang goal nining kalibutana. And that's the goal of this rich man, kalipay. I don't care about anything else, as long as I will be merry, malipayon ko, I will eat, drink, be merry, okay na ko. Ang balikon, it's just right to enjoy God's blessing. Especially yung imo nang hinaguan. But don't think of it as that's the ultimate goal, ultimate meaning of life. Nga dira na lang kutob ang kinabuhi. Now, I like this quote from Warren Wiersbe. People who are satisfied only with the things that money can buy are in great danger of losing things that money cannot buy. Practically speaking, daghan kog testimony madunggan ino sa sige do nila ginukod og kwarta na sila yung mga di mabili og kwarta nga nakalimtan, relationships, family ngana. Biblically speaking, sige ta ginukod katigayunan malimot ta sa tong kalag. Di ra bagyod mabayran ang kaluwasan. Di ra bagyod mabayran ang entrance surang ticket padong sa langit. So the parable of the rich fool is an warning of the danger of greed. Kanitang of the danger of kaning chasing pleasure, kalipay. Especially mga batanon, please take note of this. Nindot mga andoy, mo uswag, mo lambo ang kinabuhi, pero ay hindi nyo huna-hunaa nga mo na tumong sa tong kinabuhi. Kitang mga hamtong na, mga nana sa saktong edad, please, di na to huna-unaon, nga ang tumong sa kinabuhi, manarbaho na lang hangtod sa mga buktot. Di gid na mao. Muna og dira nimo i-dedicate imong kinabuhi, moabot yun ang adlaw mayong ka empty man ko. Wa may meaning ning tanan aha man ni padong ning tanan. So we have not been a good steward. Preserving stewardship. So nanatong mga sipyat ni rich man. So saan nako ni pag-preserve? Saan nako para ma-maintain, para mapadayon ang akong pagkapiniyalan? Unsaon man ako para sa katapusang mga adlaw, I will receive the well done, my good and faithful servant. First, fear the Lord. Fearing God is a key to preserve stewardship. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Now, it is the beginning of wisdom daw. The fear of the Lord, dira daw magsugod ang wisdom. Now, the rich man was called fool. Ano? He was without wisdom. Dato tuod siya, nagmalambuon to diyang farm, kugihan tod siya, but in the eyes of God, that man had no wisdom. The rich man was called fool because he's without wisdom.
So the fear of God is the beginning of wisdom. Ug wa pa gyud ning kahadlok sa Ginoong Dios, meaning why middle, why end, wa gyud wisdom. Beginning of wisdom. Now the core idea ning fear of the Lord, diningon mahadlok tas Ginoo nga manago ta ha. Mahadlok ni sa Ginoo nga magsitag cover, magsigitag adtog suksok mo palayo sa Ginoong Dios. Ang core idea, especially when sa book of Proverbs kapila ni gi-mention. Now to fear the Lord, it speaks of being amazed of the glory of God. To fear the Lord, yung core idea, it's when our mind acknowledges the authority of God. When our hearts aligns with the ways of God. When we are in love by God's glory, muna ang fear of the Lord. Ang balik ko na kaning fear of the Lord, din ni kahadlok. Kahadlok nga hukman narba ko sa Ginoo. Lahi ang kahadlok sa usa ka Kristohanon. Ang kahadlok sa usa ka Kristohanon, mahadlok kag malayo kas Ginoo. Dili kay mupalayo ko kay nahadlok ko sa Ginoo. Ang kahadlok sa usa ka Kristohanon is when ma-realize nimo I fall out of love nasa paagi sa Ginoong Dios. Ang kahadlok sa usa ka Kristohanon is when we see our ways, atong paagi, atong pagkinabuhi, nahilayo na sa paagi sa Ginoong Dios. To have wisdom is very important for our stewardship responsibility. Nagsa malimot na taba to be in awe, to be amazed, to be inspired sa karakter sa Ginoong Dios. Panagsa sa sige na itong kadungog, kinsa ang Ginoong Dios, magnificent, holy, righteous, perfect. Mura na tagi pang kubalan ba? Di na ta madutlan. Kaya nga ta, okay, labing ang Ginoong Dios, okay. Wa na tay kanang, kinam to mo itong first time mo nakailas Ginoong Dios, nawala na to. Wa na ang pagka-amaze sa character sa Ginoong Dios. We have forgotten kinsa siya, ning gamay na siya sa tong kinabuhi. Kita na ang nanagko. Kita na ang nahimong hari na sa Ginoong Dios. Nagsa especially sa tong time karon wherein ang advancement sa technology, sa intellect is very significant. Makita ninyo left and right daghang mga bag-ong mga invention. Then the more we prosper, the more then maingon ang tao di nako kinahanglan ang Ginoo. Hinumdaw mo atong time nga nakaskalisod, di ba? Grabe yung pagkinahanglan sa Ginoo. Ngano sa time nga hayahay, lahi man. Hinumdaw mo atong time nga walang-wala ka, di ba? Huot kay kas pag-ampo. Ngano atong time nga abunda ka nawa man. We forgot who God is. We forgot the character of God. In the book of Proverbs, to fear the Lord, kay this is the beginning of wisdom man diay panatay kaalam diay ang saon how to handle our stewardship responsibilities. Now in other part of Proverbs, to fear the Lord is to hate evil. Now in Proverbs 8:13 in New Living Translation, all who fear the Lord will hate evil. Therefore I hate pride and arrogance, corruption and perverse speech. Kinsa man na si Aydra, si wisdom na. By the way, ug mubasa mo book of Proverbs, bantay-bantay mo ni I ug ni her dira ha. Kay si wisdom na nag-speak. Those who fear the Lord will hate evil. Therefore na si wisdom, ako ug nakoy wisdom ug ikaw na kay wisdom, you hate pride, you hate arrogance, you hate corruption, you hate perverse speech. Munang nalimot ko, I think si si Bruce Lee ningon na ni nga, those who don't have wisdom, sila na pinakahambugiro. Those who have wisdom, muna'y pinakusog magpaubos. And while I read the Proverbs, in line lagi ito, no? Nga linya ni Bruce Lee. Those who have wisdom, they love humility. Those who don't have wisdom, they love pride, they love arrogance, nga mailahan yun sila. But most of all, ang sa ni pag-apply, hate evil. All who fear the Lord must hate evil. Pride and arrogance, munang naa ni rich fool. He was very arrogant. Abi niyag tungod sa iyang paningkamot, secured na siya. Abi niyag tungod sa iyang paningkamot, naa na tanang gikinahanglan niya. Abi niyag tungod sa iyahang bunga sa kahago, trabaho, wa na siya laing gikinahanglan. Pride and arrogance was in him. And in the eyes of the Lord, he saw that's wickedness. In the eyes of the Lord,
God sauce. It's pride and arrogance. Nga instead of ang Ginoong Dios mo decide sa unsay naa niya, kay steward man ta dapat siya na ni-decide. Kaniya akong buhaton. Tigumon ko ni, maglipay-lipay ko. Nagsay nga na ra ba ta? Atong sige tag look forward nga saon man ako yung abot unahan ako kinabuhing hayahay. Balik ta sa fourth commandment, you work 6 days. It's about why retirement. It's God's will for us to work. Regardless if corporate or asa ka, if retired na ka, lihok. Muna'y gidisinyo sa tuang lawas. Muna'y kanina itong lawas, ug magpundo ni, magsakit. Kaya it's designed to work. So, muna ang nakita. The rich fool is puno kay siya og pride and arrogance. Siya ang nagbuot unsay buhaton sa unsang mga naa niya. Siya ang nagbuot unsay dagan sa iyahang kinabuhi. This is wrong. We surrender it to God unsay naa nato because God knows best than we are. Naay mga times nga abi natog sakto sa tong kaugalingon panlantaw. Naay mga times nga muhimo tag desisyon, muhimo tag lakang sa kinabuhi. Muhimo tag choice. Mupili tag isa ka choice. Abi na to, muy makaayo sa to pero di ay. That's what the rich man did. He made a choice, kaniya kong buhaton. Pag abot sa verse 20, you fool. Mo'y gitawag ni Kristo Jesus sa yaha. Unta, kita ni si rich man ba, abot sa verse 20, dili you fool atong madunggan. Well done, my good and faithful servant. In other translation, well done, my good and faithful steward. To hate what's evil, pride and arrogance. To fear the Lord, to hate evil, pride and arrogance. To love the Lord is to love wisdom. So in Proverbs chapter 4, verse 5 to 7, get wisdom. Develop good judgment. Don't forget my words or turn away from them. Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, wisdom. She will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Saan mo na ako pag-get? Sa book of James, for those of you who lack wisdom, ningon si James, ask from the Lord. Pangayua sa Ginoong Dios, kay di ni earthly wisdom atong isgutan diri. Isa ni kakaalam nga nagikan sa Ginoong Dios. Kaalam, especially sa tong context we're talking about stewardship and how we can handle our resources, time and talents nga nahiuyon sa paagi sa Ginoong Dios. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Di day getting wealth day, no? Ang wisest thing atong mabuhat is getting wisdom from the Lord. Bantay mo sa buhaton ni wisdom. She will guard you. She will protect you. Protect us from what? Guard us from what? Verse 5, wrong judgment. Something a judgment, the way we decide, the way we live, the way we make choices. So, wisdom is the ability nga natay sense of judging correctly sa atong pilion, unsa ang course action ang atong buhaton. Wisdom is the ability nga makita nato ang perspective or point of view sa Ginoong Dios. Now, ang point of view ni rich man, kini akong dakong abot, ako ning tigumon para sa akong kaugalingon. Now, if we go to the New Testament, Jesus Christ is very clear. Share. Yeah? Mo'y point of view. That's wisdom. Mo'y wala og na-miss ni rich man diri dapita. So when we love God, we love wisdom. When we fear the Lord, we hate evil. When we love the Lord, we love wisdom. Wisdom will protect us, guard us from wrong decisions. Kanusa ka nasipyat sa imong desisyon? Think of it. Nangayo ba kag wisdom sa Ginoong Dios when you make that choice? If wala, then you see, tinuot yun ang pulong sa Ginoong Dios. So wisdom is the ability nga makita natong point of view sa Ginoo. Point of view, how you use your life. Point of view nga how you handle your choices or unsay mohang mga appointments niining kinabuhia.
When we love what God loves, hate what God hates, we gain wisdom. Sa Bisaya pa, higugmaa ang gihigugma sa Ginoong Dios. Kasuki ang gikasukan sa Ginoong Dios. Then you will gain wisdom. Wisdom on how we live as stewards. Note, balik ta sa parable of the rich man. Abi niya ang abundance of possession mo na naiyahang angay higugmaon. Abi niya nga iyan antong spend providing for himself ang tanan kutob siya buhi. Nalimot siya sa Ginoong Dios. He's rich in treasures but poor tubangan sa Ginoong Dios. Verse 21. He's rich toward treasures but he's poor towards others. Fearing God safeguards a stewardship. Hate evil, love what God loves. So when we hate what God hates, when we love what God loves, atong pag-steward will become more in line sa iyang kabubuton. How we use our money, how we use our time, how we use our mga kabtangan nga na nato, how we use our life. But when we love evil, we hate what God loves, masama kita nining rich man. Sa katapusan, gitawag ni Jesus, you fool. Wa jud ka nasayod, nakadungog manunta ka. Unsa kong kabubuton, pero wa gyud nimo gibuhat. So saom na ko pag-preserve si stewardship. So una tong isgutan, fear the Lord. Kaduha, find contentment in God's daily provisions. Now God instructs us as stewards to be content. That's sa may lagwayan na, that's godliness along with His provision. And 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, yet true godliness with contentment is itself great wealth. True godliness with contentment is itself great wealth. After all, gibalik na po, we brought nothing with us. We came into the world, and when we can take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. Makontinto na ta. Ingon si World Health Organization, at least 2 times a day lang daw ang require makakaon. Kapila mo mangaon sa kadlaw. Napay snack, 5. Napay midnight snack. So we're having more than what is required. And why are we not content? Yeah. Muna, di ba, isa kasipyat ni Rich Fool, why siya kontento? Kung sa inaan niya, gipadak-an pa yun niya. Wa siya na kontento kung sa present naan niya. That's why he was called fool by Jesus Christ. Now, like this rich man sa parable ni Kristo Jesus, sama nato, di po yun ta makontento. Bantay mo na may gipangandoy sa una unsa na nga gamit, inyong napalit. Nangandoy na po mas nindot pag yun. Antay mo nga nakaygitiguman pag-ayo, napalit ni mo, nangita na po kag mas nindot pag yun. Kaya, kabantay mo na nga nature na to, di ta matagbaw. Di ta kabalo makontinto. No matter how much we earn, we consume, we always want more. Sige tag-ana. Na si Apostle Paul ningon jud ato sa Philippians nga when their God is their belly and their God is pleasure, they are headed to destruction. Pagkaguba silang kinabuhi. Meaning, without contentment, ug di kita matagbaw sa adlaw-adlaw nga gihatag sa Ginoong Dios ato, pwede ta muliko sa iyang kabubuton. Munang nay panagsa mga time, mga tao nga bisag di necessary mangutang kay wa na kontento nang utang. Kay ganahag isimani, isa na kay epidemic sa atong kalibutan, sa atong nasod karon kaning online gambling. Kay ganahag isimani, wa na kontento sa inaan niya, online gambling. Sa nang mga tawag niya na. Nga naman,
di man ta matagbaw. Ang kamaturan is di kita makitag katagbawan nining kinabuhia unless we find contentment in God's daily provision. Ang balikon, bisan pag unsa na yung buhaton, unsa na yung maangkon niining kinabuhia, magsiri kag pangita og mas labaw pa. Kutob sa di jud ka makatagbaw sa ihatag sa Ginoo sa imong kadaadlaw. Di jud ka makita og satisfaction, fulfillment sa imong kinabuhi. Kinumdum mo sa 2 Corinthians kan sige basahon na sa ato sa tithes and offering. Ang sunod ato, di ba? Sow more, reap more, sow less, reap less, then ingon din, ang mga nagmatinud-anon is providan sa Ginoong Dios with all sufficiency abundantly. Sa ibot pasabot, sa matag adlaw daw di magkuwang ang Ginoo. Og unsay naa nimo karon, I've said this before, mao na imong gikinahanglan. Og unsay wala nimo karon, kay sufficient man daw ang provision sa Ginoong Dios, di na nimo gikinahanglan. So wala nimo karon, rest assured di gina nimo kinahanglan. So naa na nimo karon, mao na imong kinahanglan og katagbaw ana, kakontento ana ug unsay gi-provide sa Ginoong Dios nimo. Enough na para magmalipayon ka. Balik tas mistake ni Rich Fool. Biniyag, the more, the merrier. Wa siya nakasabot nga enough na ang provision sa Ginong Dios sa iya hatong adlaw. Siya no, the more the merrier. Gubon ko niya akong gamay nga barn, akong gamay nga kamalig, mas magpadako pa ko. Kay nindot man ang daghan ko gako. There's a story no, isa ka bata, lalaki, girigaluhan o ganang traktarak ba, birthday niya. Gamay ra nga traktarak ko din. Yang giduaan sa gawas lang balay. Yan kita yang silingan, nga bata po na siya. Gamaya na imuhang duaan, di ba mas malipay kag mas dako imuhang duaan? Tubag ang bata nga, mom ni naan ako, and nalipay raman ko. Yeah? Panagsayang anak ta, di na malipay son say na anak nato. Contentment day is not about having what's best. Contentment day is not about having or being in abundance. It's about being grateful sa unsang naa nimo. When was the last time you have been grateful sa imong prayers sa unsay naa nimo? Pero base imong prayer puros Lord kani, akong gusto Lord kani, Lord kani. Ganahan ko ni. Yeah? Gihimong genie ang Ginoong Dios. Mangluod ra ba day wa tagai. Ingon ba day sige na mo gampo ani Lord. Wa gihatag kay di nimo kinahanglan. Yeah? Nagsayang anak ta. Munang di ta mahimong maayong piniyalan, di ta matagbaw. Kana bitang huot kay tagkupot sa tong oras, sa toang finances, sa toang abilidad, di taganahan mo share kay minginta mawad-an ako ug ako ning ihatag ug ako ning buhian unsa na malay ako. Ano? Wa gyud ta na kontento sa gihatag sa Ginoong Dios. Now si Apostle Paul isa sa pinaka ning ingon o gi-acknowledge nga isa siya ka steward nga hantod sa katapusan siyang ginhawa. He said, I am a servant in the household of God. I am the steward in the household of God and He is my master. Sa iyang sikreto. In Philippians chapter 4 verse 11 to 12, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation, I am to be content. In whatever situation, I know to be brought low, I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger. I have learned facing abundance and need. Sa iyang nakatunan, in whatever situation, I am to be content. Sa meaning nga ng content, inward sufficiency ba? Dili outward, dili unsay makita nimo. Inward sufficiency in low times, enduring suffering, ingon ka na nako tanan gikinahanglan ako. Sufficiency in high times or temporal prosperity, earthly prosperity, ko paigo na ko aning tanan, di na ko mangandoy sa pinaa. Dawaton og nay maabot pero lipay na kon say naa. Munay contentment. Nakos kaguol, nakos kasubo pero wa nagkuwang ang Ginoo. Munay contentment. Nakos kalipay, na ako'y daghan,
wa nagkuwang ang Ginoo ug gudi na ko mangita paglain pa. In low times, in high times, we are grateful. Wana ang contentment. Contentment with God's provisions will protect our stewardship. In Hebrews 13:5-6, nindot kay pagaingon ni writer diri. Muna keep your life free from love of money and be content. Love of money na po nang gisgutan dira, dili money. So pwede ra ka mga ambisyon daghag money, ay lang gyud na higugmaa. And be content with it, with what you have, ug unsay naa nimo, unsay saad sa Ginoong Dios. For He said, I will never leave you nor forsake you. Anas writer sa Hebrews, ay na nahigugmaan sa lapi, nindot ug nakay daghan ana, pero ay gyud ibutang imong paglaom, imong security dira, niingon ang atong Ginoong Dios, di ti kabiyaan, di ti kapasagdan. So that we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Nagsa, pwede ta makaingon the Lord is my helper, but di ta confident. Nga naman, because we're in love with materials. Munang watay contentment. When you found contentment on God's daily provision, kaingon ka nga, wagin ko sagdis Ginoo. Pwede ka mong isi nga, balik-balik na yung sudan sa kasimana da. Wagin, pero wa ko sagdis Ginoo. You can confidently say, gitabangan yun ko sa Ginoo. I will not fear. Sa may mabuwas na. When we love money, ganito ang sinitaguna-on na kwarta, or ako lang i-widen, di lang money, materials, sinsay makita nato diri sa kalibutan. Sinitaguna-una, sinitaguna-on nagpaagi para managhan natong ingana, then maapektuhan natong paghimog desisyon ba? Munang love ni Gyud. We are not yet contented pa Gyud. Diya, sama sa akong gisulti ganina, a reflection og unsa ta ka uncontented nga mga Pinoy, ang epidemic of online gambling. It's everywhere. Munang ning tawag na daghag politicians, ning tawag nga total ban, daghan pa yung mapugong. Di man na kontento kung sa inaan nila. When we are uncontented, maglisod tag saad. Ay maglisod tag salig sa mga saad sa Ginoong Dios nga I will never leave you nor forsake you. If we are not contented, lisod iingon nga the Lord is my helper. I will not fear. So contentment with God's provisions safeguards our stewardship. Ngano? We find more satisfaction in Christ than earthly possessions. Munang sa time nga mo nay pangayoon ang Ginoo sa imuha, dali na ibuhi ngano man kay wa man dira nimo nakit-an nimong katagbawan naman ngadto kang Kristo Jesus. Munang panagsalisod ta mo buhi, di ta maayo nga steward. We treat what we have as ours. Ako'y tagihaan suha gyud ta natagbaw sa grasya sa Ginoong Dios. Last week we have talked, we are bought for with a price. Itagaan tag value, natay kantidad. Kantidad nga di mabayaran og salapi. Dugo ni Kristo Jesus. Nagsa, we are huot kita sa earthly possessions. Abi na to muna yung makahatag na tog satisfaction. Atulo, live by faith, not by sight. Now, this had been repeated in the New Testament in the context of salvation. It's by faith, not by sight, but what we do. But ako i-highlight lang niya about stewardship. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but it's Christ who lives in me. And I don't live by the flesh. I live by the faith in the Son of God. Meaning, si Kristohanon, ug ikaw, ay mo nagitugyan, yung kinabuhi nga sa Ginoong Dios, you must live by faith. Daily live by material possessions. The rich man was caught up in worry about his material possessions. Meaning, he is living by sight. Asya, og wala ko yung material possession, wala pug ko. Living by faith is bisag wala ko, namo ko'y Ginoo. Si rich man, munang ganahan siya tigumon yun diya it's because by his sight, mas daghan siya makita, mas muy muhatag niya kaisog mo atubang sa kinabuhi. He was trusting in what he has, dako yung pagsalig sa unsang naa niya, kaysa kang Jehovah Jireh. Sa Jehovah Jireh, God the provider.
mas ningsalig siya yang abot kaysa sa tinubdan sa tanan. But for the believer, worry means that we live by sight, not by faith. Ikaw magtotoo ka, puno kag kabalaka, wala na ko ani. La next week og muhatag ko unsa na lang ka ni. Hala og mo paggamit ko sa Ginoo akong oras, trabaho ra ba ko, negosyo ra ko ani. Unsa pa na dira imong mga worry, then you are still living by sight, not by faith. Now kaning by faith hadi ni kaning bitang wishful thinking nga ma-okay ra lagi ang tanan ug ako ning buhaton, ug ako ning sundon. Itang why basis? Ang by faith na nay basis ang saad sa Ginoong Dios. Isa sa saad katong ganina sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Munay basis nimo. Di ka mag-una-una nga wishful thinking, nga way basihan nga ma-okay, mahitabo ra lagi ni. Dili, ang basihan nimo ang saad sa Ginoong Dios nga nakaangkla sa iyang pagkamatinud-anon. Nga di gayud mapakyas, di mabag-o, gikan pa kaniadto og hantod sa kahangturan. We are admonished to live by faith. Ani si Paul, ningon, do not be anxious about anything, but in everything, pray by prayer, supplication, thanksgiving, let your request be made known to God. Now si Paul nag-remind diri sa mga taga-Pilipos because they are being, puno na po sila kahadlok, puno sila kabalaka. Diningon ningon si Paul, what ay laing source of stability and confidence na naadto sa Ginoong Dios. Nang ipahibaw sa Ginoong Dios unsa imong gikabalaka, ipahibaw sa Ginoong Dios unsa ang imong gikahadlukan. And God is able to provide strength and help. Worry kanim gong kabalaka. When we live by faith and when we live by sight not by faith, mapuno tag kabalaka. Kanim gong kabalaka, atong focus wa mabutang sa atong abilidad instead of sa ability sa Ginoong Dios sa pag-atiman nato. Mapuno tag kabalaka because we know limited ta og kapasidad. But when you live by faith, makita nimo nga nay ang Ginoong Dios who had endless possibilities, whose with Him nothing is impossible. Wala na ang imong kabalaka. When we don't worry, we live by faith. And the peace, verse 7, of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts, your minds in Christ Jesus. Unsa man nga peace, unsa nang pasabot ang will guard. Sama na sa isa sa kampo nga gipalibutan og mga gwardiya. Ang naasod di mabalaka kay gipalibutan og gwardiya. Meaning, imong itugyan sa Ginoong Dios imong mga kabalaka, by faith you believe nga ihatag kon sa Ginoong Dios, then kana nga klaseng kalinaw will be within you. And when the peace that surpasses all understanding nanimog nako, it's not hard to be God's steward. We are commanded not to worry. Gani sa Matthew 6:25 to 26, do not worry. Daghan kay dira kuan details ngano di ka mag-worry pag abot 26 niingon din si Jesus Christ. Now this is the preaching of Jesus Christ. Tanawang mga langgam sa kalangitan. Wala sila nagpugas, nagtanom pero giatiman. Wala sila kamalig kapunduhan sa ilahang tinanom pero giatiman. The Father feeds them. Are you not more valuable than they are? And just dili ba mas bililhon ka? Binuhat mga sa in my own image and likeness, ug anak kas Ginoong Dios, pinalit pa yung kas dugo ni Kristo Jesus, kung giatiman ang langgam, di ka kakaya matiman sa Ginoong Dios, nga mas bililhon ka. Kanang do not worry dra, sugo na. It's a direct command gikan ni Kristo Jesus. Meaning, kung sige tagkabalaka, we are in disobedience. The application, God puts value on you, God sees you as valuable, kay naaman day kay bili, God will take care of you. So living by faith safeguards our stewardship. It enables us to trust in God's ability to take care of us more than our own capacity. If we live by sight, atong saligan, atong capacity. Anang downfall na atong capacity, sama sa ngayon ganina, nay limit. Atong kaalam, kahibalo, atong kusog, nay limit ni tanan. But when you trust in God's ability to take care of you, you live by faith, and it safeguards, it preserves your stewardship.
Before I end this, ako ning kuanog, before the modus conclusion, this na ako ning ganahan i-miss ang duha ka lesson from this passage. Una, we are not created to devote our lives in gathering and accumulating wealth. Now, accumulating wealth or kanay itong paghandom og bahandi urog daghan kag bahandi, it's not evil in itself. Wa gyud nagtudlo ang Biblia nga ayaw pangandoy madato. In fact, it is encouraging how to manage your wealth properly. But it becomes evil and sin in itself when we devote our whole lives for it. Kanang ato nang ang meaning, ang tumong sa tong kinabuhi atong mga desisyon, ang focus na unsaon na pag-accumulate og daghan niani, unsaon na pagtigom og daghan niani. Nalayo na din ta sa kabubuton sa Ginoong Dios. Kaduha, we are blessed to be a blessing in the lives of others. We are blessed to build the kingdom of God. Now, ang primary gyud nga tumong sa Ginoong Dios ngano panalanginan ka di lang sa finances, sa daghan nga paagi, is to be a blessing. Kita na sa tibok New Testament, even sa Old Testament. And to advance, to build the kingdom of Jesus Christ. So when you see, sa dihang muundang ka na, sa dihang di ka may mong panalangin sa ubang tao, sa dihang di ka magpagamit sa gingharian sa Dios, unsa pa may rason para panalanginan ka. We are blessed to be a blessing to build the kingdom of God, and we are not doing that. Sa pa may rason, sa may naani mo para panalanginan ka sa Ginoo. So sa pagtapos, what preserves stewardship? Fearing God, contentment with God's provisions, living by faith. If your Bibles are open, sa tumoy-tumoy niya na, I think sa verse 35 o 1 sayop, na po ilang parable, sulti si Jesus Christ, na it's still about stewardship. Now in the second parable, na duha ka servants. So naigibilin si master, kaninyong buhaton, then nilakaw na si master. Si isa ka servant, paglakaw ni master, pareha gibuhat ni rich fool. Naglipay-lipay, nagkaon-kaon, gani iya pang gimaltrato ang uban nga servants. Ang isa ka servant, nagpabiling matinud-anon, hangtod sa pagbalik sa iyang master. Ang nahitabo adto, sa pagbalik sa master, in verse 43, ningon din ang master, "Blessed is the servant whom his master will find so doing when he comes." Blessed is the servant nga nagmatinud-anon hangtod sa pagbalik nako.